sitwasyon dahil yung mga residente dito, kanya-kanya na ang diskarte ang lamang mag-isip. Pagdating ng gabi, parang ghost town ang Tacloban City dahil sa curfew pinatutupad dito. Pero pag sikat ng araw, balik ang mga residente ng gawin. Matapos po, pagkatapos ng mga tindahan, gasolinahan naman ang kanilang pinunteriya. Dito tayo sa isa sa mga gasolinahan, meron pang natitirang reserva. Kung makikita ninyo, yung mga residente, meron na silang dala kanilang pansalok. Hindi po nila alintana kung gaano kadelikado itong kanilang ginagawa at kung nasan sila ngayon dahil meron lamang mag-trigger pwedeng mas manigarilyo. Hindi pa nakontento, pinakas ang nila ang gasoline box. Ang ginawa nito ng mga residente, pinaanan lang ng mga pulis at mga sundalo. Ilaw pa, walang ilaw. Para sa yung lampara namin pagluto. Wala akong gagawa. Gas, pwede. Ang piso ang bentahan sa kada litro ng gasolina. Ang kada litro ng diesel naman, magkano ang 1 litro? 500? Wow. 500! So, pahirapan po kasi pagkuha nun eh, namamatay nga eh. Tapos patulak-tulak. Pero wala pang 10 minuto, ang 4 na litrong gasolina ni Joey. Ang lalaking ito, 2 litro pa ang pili. 1,000, 2 litro. Dapat. Punta sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, nagdalit, maraming patay doon. Kaya kailangan bumili na ako, mas pinamahal. Okay lang. Sa akin yan. Kung sana hindi nila nagmahal, no? Ano, ninakaw na nga lang yun. Ang foreign journalist na si David, sinagang sa presyo. 1,000 ang benta sa kanya sa isang kalahating litro ng gasolina. We are happy that we found a way to buy some gasoline because we depend on it. We have to go to the airport. Ken. Really happy that we found gasoline. It's like 1 liter, 2,000 pesos, 20 euros. 1 liter, 1,000 pesos. Insane. Ang malaking natatandang na malawaliin. Pinagkakasyuhan din ang mga binibentang pasang bigas mula sa NFA. Dahil sa maya, may basta mga kain, nakatravel at siya, magtutuloy at nakakain na mga kutuloy, mayroon pa rin na kain, malambot pa rin siya. Larawan ng kawalang pag-asa ang nakikita sa maraming lugar dito sa Tacloban. Pero maraming rin naman ang nagmamalsa. Ano pinupunta mo dyan? Aso? Halika na. Hindi ang nagkakasilan ang Tacloban City. Pero yung sinumpirma naman ni Gay at Secretary Marumar na meron nga raw threat doon sa mga convoy na magkakaroon ng mga relief goods doon sa ilang lugar na sinalantangan ng bagyo. Pero sabi ni Secretary Aray, Ken. Halika na. yung mga threats na yan. Sinumpirma din niya na hindi raw totoo yung ipagalat na balita na NPA yung nasa likod ng kaliwat ka ng duty na nangyayari. Halika na, Ken. Preso nakatapos. Secretary Rojas na magtatayo na ng distribution center dito sa Tacloban City. Doon po tataluan yung pamilya. Hindi naman yung sikas agad na yung mga pwede na pang-bake. Ano na nangyayari doon? Halika. Dalawa. Sa ating observation, marami naman talaga yung mga pulis na pinapakalat sa akin. Nandito na yung mga pulis ang sundalo, kaliwat kana, yung mga checkpoints, nakikita natin yan. Pero pagdating doon sa Reserva mo yan mamaya alas 10. yung mga tao, dagsa talaga yan. Isa lamang yung makikita natin sa gasolinahan kanina, marami pa tayong mga nakunang na looting doon sa mga bodega ng bigas at iba pang tindahan dito. Pagdating ng mga residente, sama-sama yung kanilang pagsubot. Meron nga po isang pulis na nakausap at ang sabi nga niya, ma'am, ano ba yung gagawin namin? Dala naman namang baril namin, yung mga tao na yan, kami naman po yung mapuputukan. So parang ang nangyayari lamang dito, kinig sila doon sa mga pulis, hindi mabuti, pero kung hindi, wala rin halos magawa yung otoridad sapagkat sama-sama na yung ginawang pagsalakay pagpunta ng mga residente doon sa mga tindahan na nais na nilang kuhanan ng mga produkto ng mga palinda Erwin. Ay pinanggustuhan, inaang yan ay pagkain, pagtubig, at kumakapagmura, pero gasolina at iba pang mga bagay, hindi naman talaga essential yan. Hindi na napangyayon yan. Ang motor, ang itanong natin ang gasera. ang otoridad yan, ng pulis, magpantay ng mga nutrients, o
mag-secure at checkpoint. Kasi madali lang naman yung inay. Kung pwede naman, hindi naman na kailangan barilin yung mga tao eh. Eh, kailangan mag-organize dyan yung PNP, gumawa sila ng isang crowded personal unit, yung CDU. Kabilis mo na maglakad, Pogi, ah. Tabuyin yung mga kababayan natin dyan. Sang-ayon ako dyan, Erwin, pero alam mo, isa sa mga nakita natin, it's interesting to note na yung mga Kilala niya yung lalagyan mo, oh. pinupuntahan Tinitingala yung lalagyan niya. yan yung mga maliliit na gasolinahan. Ngayong araw yan. Oo, lalagyan ng mga dede mo yan. Gasolinahan at ang mga malalaking kumpanya, ngayong araw marami ng mga nakabantay na pulis at sundalo doon. Ngayon, paano napapagdesisyonan kung alin ba yung mga establishmento, kung alin yung mga lugar, yung napepwestuhan ng mga security forces natin dito, yan yung isa sa mga bagay na aalamin na natin, Erwin. Alamin mo rin na ilan dahil may natatanggap akong report pagdating sa bagay na yan, ay mukhang kung sino ang malapit sa kung sino opisyal at kung ano ang kulay ng iyong uniforme, ay maswerte ka. Anyway, maraming salamat kayo, Ina Zara, live po yan mula sa Tacloban City. Hindi na makakatuloy ang Sanay Mass Burial sa Tacloban Leyte matapos ang pananakot ng ilang grupo. Kaya hanggang ngayon, pagkatapos ng kalbaryo ng mga sinalanta ng bagyo, ang masangsang na amoy ng mga nakakanya. Ikwento mo, Kate Houston. Pagkain mo yan, mamaya. Sa Barangay Basper kung saan iniiting ang higit at Hindi mo maabot yan. nakaabang na rin sa lugar ang ilang naaagnas ng mga bangkay. Paalis na rin sana ang truck na ito sa kayahan pinagpunta. Hindi ka na dito ka na sa maluwag. Pero nakakada na naman ang pagdiligin dahil sa dahil dito, iis-iis pa rin ang lahat sa masangsang na amoy mula sa mga naaagnas sa katawan. Pero may paglilinaw naman ng DOH tungkol sa sinasabing mga sakit na pwedeng makuha mula sa mga bangkay. Less likely sila makahawa ng sakit sa mga alive persons pa. Yung iniingatan natin na magkasakit sila kung umiinom at kumakain ng kontaminado na pagkain. Yun ang magdudulot ng sakit. Sa ngayon, Hello, ang ilang nga kaya? rubber bag, gloves at formalin ang ilang nakuhang mga patay sa kumot o di kaya sa kapirasong tela na lamang ibinabalot. Dahil dito, masama Ay, asawa ni Clay kahit sa national government dahil sa mabagal ng pagdating ng tulong dito. Walang bawang mga tao at truck na pagsasakyan. Pero modest ka, nerva ka kaya yun. Sa kabila ng mga problema, marami pa rin residente ang tuloy sa pagdadasal. Kahit sira-sira na ang simbahan ng Santo Niño, tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao. Tulad ng mag-asawang ito na idinadaan na lang sa dasal ang hiling na makita ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Perlica na tinangay ng tubig. Siya ngayon, maging okay na pero hindi na talaga, hindi na pa rin patapos na